Philippines Network, Radyo Ronda, DZBS Radio, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The views expressed by the host do not necessarily state or reflect those of RPN and its management. Furthermore, the views and opinions expressed by the guests do not reflect those of the host, the program, the management, and RPN. Usapang Biblia, halina't makinig. Salita ng Diyos ang ating maririnig. Liwanag at pag-asa sa bawat salita. Katotohanan ay iyong madarama. Tuwing programa, huwag palalampasin. May mensahe ng buhay na walang alinlangan. Usapang Biblia, tinig ng pananalig. Hatid ay pag-ibig na tunay at katotohanan. Tuwang at tinig, huwag palalampasin. May mensahe ng buhay na walang alinlangan. Usapang Biblia, tinig ng pananalig. Hatid ay pag-ibig na tunay at katotohanan. Usapang Biblia, halina't makinig. Salita ng Diyos ang ating maririnig. Liwanag at pag-asa sa bawat salita. Katotohanan ay iyong madarama. Hey, magandang umaga mga kaplaneta at kapatid sa Panginoon. Welcome uli sa ating programa dito sa Usapang Biblia sa radyo. At ngayon ay kasama natin si Pastor Alfred de la Cruz. Salamat Pastor for joining us sa ating programa. At ngayon isa na naman na usapin ng ating magiging topic maya-maya lang, of course tungkol dito sa Halloween, maraming nagse-celebrate ng Halloween ngayon, halos sa buong mundo ito'y, at ang Halloween ay katumbas ng yung value ng celebration niya, parang sumasabay din yan sa Christmas itong Halloween. At halos parang sa tingin ko nga parang mas sikat pa yata itong Halloween. But anyway, ano pa bang mga kaganapan nangyayari sa atin ngayon, Brother Alex, dito sa ating lugar dito sa Baguio? Sa ngayon, latest ngayon, mga pastor, yung pinag-uusapan na naman ngayon yun, matagal na yung market dyan Oo. Yung kung paano itayo. Yung market? Dyan sa public market. Ano bang meron dyan sa market na yan? Pilit nila talagang patayuan ng mga structure, yung babaguhin. Modern. Yung modernization na kung tawagin. Anong klaseng modernization ba yan? Lalagyan ng escalator, mga ganun-ganun ba? Parang magiging parang style SM, ganun? Ari. Ganun. Sa unang tingin ko may advantage, pero siyempre sabi nga pag may mga ganyang proyekto ay meron disadvantage. Pero pag-pray natin na mabigyan pa ng wisdom itong ating mga, of course, our officials, para mas makita nila yung magiging magandang resulta niyan, siyempre malaki-laking project yan. Yes. Unang-una, siyempre gaganda ang Baguio, pero gaya ng sabi ko, ano kaya yung mga mangyayari naman sa mga nagtitinda doon, Yun, pastor. Sigurado magkakaroon ng mga issues yan, diba? Minsan doon meron ako narinig na nag-comment, pinagtatanggol yung mga manggagawa dyan sa palengke. Especially yung mga dyan. Paano na yung mga nagko-convoy dyan, mga vendors dyan. Sabi nila, yan ang naging hanap buhay nila. Napantawid sa mga pamilyang malilit. Ngayon,
tama, gumanda yung market. Eh, paano na yung ano nila? Meron pa kaya silang part na yan ano mga dyan? magiging problema dyan. Ayan, eh, hindi na sila Kaya, huwag ka mag-alala, Brother Alex, tumakbo ka sa susunod na eleksyon. Siguradong may dalawang boto na ako. Okay. So, yan. Yan palang nagiging kaganapan dito sa Baguio ngayon. So, siyempre, tayo naman bilang mga Kristiyano, ipag-pray natin itong ating iniisip nilang project na yun. Ano? So, anyways, paalala namin sa ating mga taga-subaybay ay again, i-prepare niyo po mamaya doon sa ating question and answer, ano, at dalawang caller ang pwedeng manalo sa atin. So ang kokontakin niyo lang na number ay yan 097016626668. Diyan po kayo tatawag, ano. At if, of course, pagkatapos niyo tumawag, dapat ibigay din ninyo yung GCash ninyo para doon namin isi-send yung prize ng mananalo. Ayan. So, okay, bago tayo dumako sa ating pinaka-programa, Pastor Alfred, can you please lead us in our opening prayer sa ating program? Sige, manalangin tayo. Panginoon Diyos, salamat sa umagang ito na kay yung magandang panahon at buti hindi po dito papunta yung bagyo. Yes. At panalangin ko na ikaw yung gabayan mo kami sa aming oras na to, na yung pagmamahal at yung wisdom ang manaig itong, Yes, Lord. itong oras na to. At salamat sa pag-imbita. Dito ako makita na ikaw yung may taas, Panginoon. Ito'y panalangin ko sa pangalan ni Jesus na yung anak. Amen. Amen. Amen and amen. Hallelujah to that. By the way, kung meron din kayong mga katanungan, ano, or gustong humingi ng payo, you can PM us o message nyo lang po kami. On the air ay God's willing ay aming maibigay yung kasagutan. So, by the way, again, nandito si Pastor Alfred to share his life testimony on us. Pastor, matanong ko po kayo, maaari bang maibahagi ninyo kung paano ang naging pagkilos ng Panginoon sa inyong buhay? Ano ang dating kalagayan mo nung hindi ka pa nakakilala sa Panginoon, at anong ginawa ng Panginoon? Paano ngayon ay isa ka ng ika nga lingkod ng Diyos, pastor ka na ngayon na nagagamit niya? Sige, Pastor, will you share us your life testimony po? Salamat, Pastor. At yung naalala ko nung araw, bata pa kasi kasi meron kami pinupuntahan bilang pamilya na simbahan, pero hindi ako parang pakiramdam ko hindi ko feel yung pagmamahal na yon. At dumating yung araw na meron itong pinsan ko na inanyayahan ako halos sa hinawakan yung kamay ko para pumunta sa isang tawag doon Daily Vacation Bible School. Tapos hindi ko alam yun. Parang sa akin kasi naglalaro ako, tapos bigla akong hinila. Parang ayaw ko. Bata pa parang feeling ko, parang medyo kinaladkad ako, parang gano'n. No? Pero nung pagpunta ko dun sa simbahan na yun, nakita ko, may pagkain. Ano ako, sabi ko, sige, dito na lang. Nainganyo ako. Sabi ko, dahil doon, napapunta ako, isang linggo yun sunod-sunod. Tapos, may mga project sila, hanggang sa dumating yung punto na pumunta na ako ng Sunday School. Hindi lang nagtapos dun sa Daily Vacation Bible School. Tinuloy ko yun. Pero ang nagnaig na nakita ko dun, nakita ko yung mga kasi wala akong parang nagsilbing ate ko, kasi busy rin, parang wala akong na-feel na parang ate. Opo. At mga auntie doon. Doon sa experience na yon, nakita ko na-feel ko yung parang may pumalit na ate at saka auntie doon. At naramdaman ko talaga yun sa akin. At dahil doon, tuloy-tuloy yung pagpunta ko doon sa Sunday School hanggang sa nung medyo bumabata-bata na ako, tuloy-tuloy pa rin. Na hanggang sa
dumating yung punto na may isang araw na may nagbahagi sa amin na hindi pa nga siya Pilipino eh. Parang Singaporean nagbahagi sa amin, 7 kami. Tapos dinunog kami sa panalangin. Sabi, mag-pray tayo. Sinunod ko lang. Pero sa puntong doon, dahil sa, siyempre hindi nga siya Filipino, parang pan na rin na, sige, sunod na lang tayo. Pero ang nagnaig doon, nung pagkatapos nung prayer na yun, na-feel ko na parang may kakaiba sa akin na hindi ko na-feel noon. At patuloy na naramdaman ko nung may mga ibang naging youth fellowship, may mga at nalala ko na meron pang campus crusade na very active that time sa church na yon. And doon nakita ko yung how ako sa salita ng Diyos. At nung hindi ko naramdaman sa bahay na parang pagmamahal, naramdaman ko doon kasi nung panahon na yun na namatay yung nanay ko, maagang namatay, ulila ako sa meron yung tatay ko noon. Na-feel ko na may pumalit na naging ate at auntie ko. At naramdaman ko yun, yung pag-aaruga nila, pag-aalaga. And then nakita ko na ito hindi siya yung parang program lang na pag natapos yun, iba na yung trato nila sa'yo. Iba naramdaman ko talaga. And then dahil doon na nahikayat ako na magpatuloy doon hanggang sa nag-attend pa nga ako ng mga youth retreat. Youth retreat, no? Retreat, youth conference hanggang sa nahasa ako. And then dahil ako nga kalahating dugo ko Chinese, nakapagsalita rin ako ng Chinese na natuto ako doon. And then nakita ko na dumating yung punto na nung nagtrabaho na ako, nakita ko yung pagkakaiba na meron yung mga punto na nagtrabaho ko sa isang kumpanya na dahil dun sa trabaho kong yun, parang na-threat ba ako? Parang yung death threat, ganun, ano mo yun? Pero dahil yung nakita ko, nung pagkakaiba ngayon na meron na akong personal na relasyon sa Diyos, dahil dun sa experience na dun sa church na yon, nakita ko at naging talagang ito totoo na to, yung relasyon ko sa Diyos. Amen. Nakita ko na ano man yung naging sabi sa akin, takot ba, nagiging hindi na ganun kalakas. Naalala ko noon, ako takot ako sa patay kasi nung bata ako, wala pa akong, pero nung time na yun, parang hindi ko na ramdam yung takot. Meron pang nagsabi sa akin na parang natambangan kami sa labas dahil sa ginawa namin pagsumbong sa isang tao na talagang kasalanan niya. Hindi naalintana sa akin yon. At doon ko nakita na ito totoo na yung relasyon ko sa Diyos. At nakita ko na hindi to yung parang nakianib ka lang sa isang membership tapos pagkatapos tapos iba na tapos na hindi feel ko yung love at naramdaman ko yun at nakita ko na siya ay totoo. Amen. Sa wala man yung aking nanay na maagang namatay, na feel ko na naramdaman ko yung kanyang pumalit na naging ate at kuya ko doon, auntie ko doon sa church na yon na naramdaman ko yung presensya ng Diyos. Dahil doon. At hanggang ngayon, yung nakita ko na kung kaya ako nandito ngayon, yung ginagawa ko sa mga kabataan, yung advocacy ba, piliin yung mga tao na hindi pa nakakilala sa Diyos para hubugin sila, para magkaroon ng personal na relasyon sa Diyos. Yun talaga ang nakikita kong drive ngayon dahil dun sa experience at pinaramdam ng Diyos sa akin. Ngayon talagang hindi mapapantayan ng experience yun, yung ako ngayon dahil siya. Oo. Isa pa yung isang pinsan ko na siya yung nagsilbing parang ang feeling ko parang siya yung naging angel ba na ayoko parang kasi ang tawag namin sa Chinese kasi meron kaming tinatawag na term na
pagka first cousin at parang first, second ganun. Meron niyang Chinese na term. May term Pero yan. pag sa kanya, okay lang na sabihin ko yung pangalan niya. Kakaiba, no? Kasi English kasi ang one namin, no? Pero okay lang sa kanya hanggang sa dumating yung punto parang ano yung sinasabi sa kanya, very accommodating siya. Opo. At lagi, bata pa ako noon. Lagi akong parang ang turing namin para magkaibigan ate at auntie ang tawag, pinsan nga ang tawag ko sa kanya. Pero hindi niya inilitalan yun na kahit natawagan ko siyang pangalan niya, okay lang. And hanggang sa napunta siya sa abroad, yun, na feel ko na dahil siya yung dahilan din na naging ako, na strong ako sa faith kasi sa kanya. Kasi siya yung naging pastora siya, nag-aral din siya sa seminaryo. At yun, naalala ko na nag-translate pa ata siya ng wika sa Chinese, maybe pang dialect pa so yun ang parang experience ko, hindi ko makalimutan dahil yun, dito ako ngayon. Amen. Naglilingkod sa kanya. Oo, amen. Purihin ang Diyos, Pastor. Kaya hindi ko hanggang ngayon yung mga advocacy ko pati sa pamilya ko, hinuhubog ko sila na pati yung anak namin, ngayon ang challenge sa akin na hubugin ko yung anak ko na pagturo ng Sunday school, yung mga So yan yung mga ginagawa mo ngayon, Pastor. Oo. Yung pag intentional devotion, kahit na tamad sila. O pinapaalala ko kay Mrs. na mag-devotion tayo. Pagbasa ng passage ng anak ko. Kasi yun, pagka abot na ng 16 na yun, wala kakasungay na. Oo nga, At yun ang man lang ang may iwan kong pundasyon sa kanya. Amen. Kasi yun ang gusto ko na mahubog siya. At kahit man lang mapunta siya sa iba, basta ang mahalaga, meron kaming naiwan na legasiya. Yes, amen. Kaya yun yung ngayon ang Pastor, sa ngayon saan ka po totally na ginagamit ng Panginoon? sa ngayon, although hindi naman ako dati ako kasi hindi ko diako ng simbahan, pero hindi na meron din akong na-assign ako noon na maging church planter, pero Okay. na ako sinabi ko na ibigay na sa iba. Opo, Kasi opo. ang focus ko, gusto ko sa mga kabataan, yung mga out of school youth. Opo. Kasi yun talaga ang nasa heart ko. Napusuan ko na talagang ito tutukan. Kasi naalala ko nung time na yun, meron kaming pumunta kami sa mga dam site. Sa dam site dito Opo, sa opo, may Irisan. Yun ang pinuntahan namin at napuntahan namin mga kabataan noon. Pero yun, siyempre ngayon may pamilya namin ngayon. Opo. Pero ngayon gusto kong yun pa rin ang vision ko. At gusto kong mahubog yung mga kabataan kasi marami Amen. na ngayon na Tama. especially mga Gen Z, ang focus nila mga lalo ngayon Halloween, no? Ang mabenta na ngayon ang mga nagme-make up ng mga yung mga pasampatay, costume, mga sa mga demonyo, no? At in na ngayon kasi papupunta ka sa Session Road pagka close yan during linggo. Nakikita ko mga may nagpaparade mga minsan kwan sila na magko-cosplay. Nagiging in na kasi ang ngayon, mga costume na minsan may mga demonic Yes, oo nga, Pastor. naging mabenta pa sa tindahan kaya nga, kaya ang nagiging ngayon parang celebration na ngayon ng Halloween imbis Oo. na parang ginagawa ng pantay sa Christmas. At parang nagiging nangyayari pa, no, Pastor, parang nagiging celebration na ng Christian ang Halloween. Oo. Kasi nga nagiging gusto lang nakikita minsan nakakukan sa mga western parang nagagaya natin, na-influensyahan tayo. Kasi kung tignan mo nga naman, masaya, O parang idagdag mo dyan, Pastor, yung income. yung pera na darating. Sabi nga sa research ko ay pumapangalawa yan na biggest income na celebration ng mga holiday, yung Halloween. Tama, Pumapangalawa yan sa Christmas. At saka sa mga kabataan din, minsan sa mga babae, gusto parang
parang in ba o in love sila sa mga ganun na Oo. sa mga demonic. Lalo Minsan, yung mga cosplay, di ba? Oo, gustong-gusto nila yun. Magsusuot ng Kaya Wonder Woman. yung mga lalaki naman gustong-gusto nila. Para Oo. maakit nila yung mga Yes. babae. By the way, Pastor, kanina sa iyong testimony, ay na galing ka pala sa ginamit pala ng Diyos sa iyo ang children ministry, no? Oo, kasi grabe, ah. hindi ko pala nabanggit na through yung Sunday school, doon ako na nakakilala sa Panginoon. Nabanggit ko. Yes, So, amen. Sunday school na may nag-share sa amin, doon ako nakakilala hanggang sa na doon ako nagstay sa church kasi na feel ko yung pamilya Yes. na pagtanggap sa akin. Tapos kita mo yung epekto, Pastor, bata ka, doon pa lang tinaniman ka na. Ngayon, ito ka na. You are now a complete young man, ika nga. At nakita na ngayon yung naitanim sa iyo ay nahubog ngayon at talagang devoted na nagpapagamit ka sa Panginoong Pastor. Tama. Napakaganda naman ng kaya ito, naalala ko tuloy sa ating church, meron din tayong children ministry na hindi lang sa atin, ito ay a reminders to all Christian na may children ministry ay wag po kayong mapapagod. Ito isang sample si Pastor Alfred, bata pa siya noon, but at the end of the day ay ginamit pala ng Panginoon yun na mataniman po kayo. Oo, tama. By the way, meron pang mga ganyang testimony na naging bahagi sila ng children ministry. Yung iba nga narinig ko, pagkain lang hinahabol. Tama. But at the end of the day, pagkain na galing sa Panginoon ang kanilang naging desire. So grabe Pastor Alfred for by the way, my last question for you is, what is the hardest challenge na pagiging nung ikay naglilingkod na sa Diyos? Meron ka bang naranasan sa iyong buhay na yung naglilingkod ka na, let's say nagpapastor ka na may dumating sa buhay mo na sa tingin mo ito yung matinding pagsubok sa iyo? Ikwento mo naman sa amin kahit maiksi lang, tapos kung paano ginawa ni Lord. Kasi nakaka-amaze na hanggang ngayon you are so passionate in your calling sa ating Panginoon. Sige, Pastor. Siguro yung pinaka naalala ko na hanggang ngayon nasa isip ko pa yung tungkol sa trabaho, kasi naalala ko that time na kakagraduate ko lang sa kolehiyo, wala akong mahanap ng trabaho. Opo. Nagbigay na ako ng mga biodata, halos 50 na ating nagawa ko. Halos walang tumanggap. Hanggang sa punto na kahit nang yung mga nakita kong trabaho na lang yan, pag shine ng sapatos, pag repair ng sapatos, yung mga, siyempre alam mo na pag mga lumang sapatos, mabaho yan. Tapos diba, ang baho talaga. Pero tinanggap ko na, sabi ko, bahala na. Kasi yun ang meron Opo. Pero dumating yung punto na nakaroon ako ng chance na makatrabaho sa isang multinational na company. Parang ito gumagawa ng chips. Opo, Pastor. Tapos dumating yung punto na parang bigyan akong decision na kasi sabi nung boss ko na nasa Malaysia pa yun, sabi niya, pinagpili ako na anong gusto mo, na kasi sabi niya kung anong gusto mong sweldo kaya niya ibigay. Sabi ko, may maganda offer, kinausap ko yung pinsan ko, nag-usap kami, sabi niya, sige, ito yung maganda. Pero nag-isip ako, sabi ko, ito na ba talaga ang gusto kong trabaho? Ito na ba yung talagang kahinatan ng buhay ko? Nakapag-desisyon ako doon na ano kaya yung magandang parang napaisip ako kasi sabi ko na naghanap ako ng trabaho. Tapos biglang meron ng opportunity. Meron naman yung parang yung to the point na magde-decide na ako kung ito ba yung gusto kong tahakin o yung kasi papunta akong discipleship training school that time sa yung youth with a mission that time. Talagang nakapag-isip ako na sige, sinabihan ko yung boss ko, nag-email pa ako sa kanya na decided talaga ako iwan ng career at gusto ko na humubog ng mga tao para mabago sila. Kaya yun, gusto pa, tapos na encourage ako na gusto daw niya ako makita. Pero yun lang, parang pag nakita ko na yung decision na yun, hindi ko talagang pinagsisihan. Amen. Dahil nun, sabi ko na hindi na yung work na to. Yes. I-give up ko. Tapos dahil dun sa decision ko na yun. Amen. Hanggang ngayon,
na binabalikan ko na nakita ko. May email ako doon, may mga na-save ko yung mga conversation namin sa Yes. boss ko. Talagang sinabi ko sa kanya na hindi na ako kasi gusto ko ipunta nun sa amin para the same pero mas higher at ang level ng kung ano pang gusto kong commission o parang siyempre sweldo na rin Opo. income pwede kong sabihin Yes, sa kanya. Pero sabi nakapag-decide na ako na hindi na Amen. ituloy. Kaya I think yun yung part na medyo mahirap ng konti pero hindi naman ganun katagal. Kaya lang dahil nun I think may epekto kasi yung yung pamilya Yes. na imulat sa akin sa church family na iwan sa akin. Dahil doon nahubog ako and dahil nun naging buo yung loob ko sa Panginoon. Amen. Grabe, Pastor, diyan natin makita talaga na yung grace pa rin ng Panginoon. Sabi nga, may grace is sufficient or enough for you, sabi ng Panginoon. Thank you, Pastor, for sharing us your life testimony. And I believe that ating mga listener, you were encouraged, shinare ni Pastor Alfred about his life testimony. By the way, before we go on to our next topic, Pastor, can you write a short message lang, what can you advise from our listeners, of course, based on your life testimony? Sa akin, yung sa mga nakikinig, especially siguro sa mga kabataan, kung naghahanap ko yung mga relasyon, yung mga tunay na sincere ba, na hindi lang siya, itry nyo ang Panginoon. Amen. Isa, pag pwede kayo magbasa ng Biblia at meron naman yung Book of John na pwedeng umpisahan. Yes. Kasi I think yun. Pero kung gusto nyong pumunta sa tao, meron mga church na na pwedeng makinig sa mga Yes. yun at pagka i-try nyo lang to kasi minsan may mga grupo na kung ano mas marami doon ka pero hindi Yes. mas pipili kung ano yung dapat kayo yung makaka-judge kung ano yung totoo. Amen, amen. Which is yung sinseridad ng tao. Yes. Yung kaya maganda puntahan niyo try kayo magbisita sa church o yung mga kakilala niyo na Yes. puntahan niyo. Mag-ask kayo sa mga pastor. Yes. At I think hindi naman I think mayroon silang pwedeng sagot Yes. kung saan kayo pwedeng to find wisdom at Yes, yung grow spiritual. yung kung ano yung bagay na pwede magpuno na kulang Yes. at yun na pwedeng punuan yun Amen. i-try nyo ito ko yung challenge ko sa inyo na Yes. try to look for answers hindi sa Yes. mga tao hindi sa even sa radio station minsan may mga ibang advice Yes. yun ang na find sa mga tao na who are willing na to stay with you Yes. at samahan kayo at even Yes. every day. Yes. Yun. Thank you, Pastor, for that very encouraging message at sa iyong life testimony. So, ayan, si Pastor Alfred, saan na yung pangalan ng church niyo, Pastor? You can also invite our guests kung Actually, baka may kapitbahay kayong malapit lang doon. Hindi alam pa. Yung ministry kasi na natin yung sa actually siya nakakuan siya sa parang ang nilagay namin kasi yung Matthew 6:33 Okay, oo. Seek first the kingdom, seek no? first. At dahil nun nabuo yung word na looking up. Okay. Kasi Oo. looking up ministry at the same time looking up yung sa business side kasi yun ang magpapakain Okay. kasi gumawa kami ng parang tent making ba na siya yung mag-feed ng Okay, okay. pangailangan at yun yung parang nabuo Doon kayo ngayon. Oo. doon San sa may area nito? Ambyong po. Sa Ambyong po kayo. Kasi dati malapit din yun sa sa may Parapad.
where may mga Muslim site. Okay, oo. Dati kasi pupunta ako doon, ngayon malapit na kami doon. Yes. Kaya malaking posibilidad na Yes. doon din ang ang Opo. usan namin. Yan. So, yun malay nyo na malapit kayo sa lugar ni Pastor Alfred, ayan, gaya ng sabi niya kanila, lalo yung mga kabataan, look for a spiritual family that will help you grow, and of course, it will be with you sa inyong paglakad sa Panginoon. So again, maraming salamat, Pastor Alfred. By the way, Salamat din, si Pastor Alfred is our also partner in jail ministry. Through him ay nabigyan tayo ng opportunity to minister diyan sa Baguio male jail dorm. Yan. Okay? So again, tuloy naman natin itong usapin natin dito about ito nga sa the reality or the biblical truth about the dead, So may mga ilan lang tayong itatakel dito kasi mayroon dito mga ilang katanungan. Yun lang ang sasagutin natin at pag-uusapan natin. But before that, basahin natin Kuya Alex yung pinaka main text natin sa Job chapter 7 verse 8 o 9. 9 to 10 po. Okay. Okay, sabi po dito, tulad ng ulap na napapadpad at naglalaho, kapag namatay ang tao, di na siya makakabalik sa mundo. Hindi na siya makakauwi kailanman. Mga kilala niya, siya'y nalilimutan. Yan. So, binasa mo na yan na Kuya Alex, klarong-klaro yung may binanggit sa dyan na yung kaluluwa ng yumao ay hindi na maaaring bumalik sa mundo. At may dinuktong dyan, hindi na rin siya maaaring bumalik sa kanyang tahanan. So, ito yung isang dapat marinig ng mga tagasunod natin at ng iba pa regarding about the dead. Marami pa rin kasing naniniwala na bumabalik ang kaluluwa ng isang yumao at nakakausap, minsan ay nakikita natin lalo sa mga palabas-palabas na humihingi pa sila ng payo. At parang yung yumao na kaluluwa ng yumao ay parang gumagabay pa sa ating mga buhay pa dito. Pero kung tatanggapin natin ang katotohanan ng tinuturo ng Biblia, ang sabi diyan ay hindi na maaaring bumalik ang ang kaluluwa ng isang namatay sa mundo. Kahit sa kanyang tahanan ay hindi na maaari. So, alam mo, ang salita ng Diyos, lalo tayo Kristiyano, we fully submit to the Word of God. Kung sinabi niya yun, siyempre, kailangan nating paniwalaan yun, na hindi na pala pwedeng bumalik. Ngayon, may mga katanungan tayo. Kung hindi na pala bumabalik ang kaluluwa ng mga yumao, sino itong mga nakikita at mga testimony, mga naririnig natin, mga patotoo ng marami na nakita namin si Lolo, nakita namin si Lolo, si Lola, nakausap pa namin si Lola, yung aming kapitbahay, kapatid, etc. Lahat ito ay naririnig natin na kinukwento nila na they experience it. Yan ang kasi malinaw naman ng Biblia, hindi daw pwedeng bumalik ang kaluluwa ng isang yumao sa mundo. Ibig sabihin kahit sa bahagi ng mundo. Tapos hindi rin daw pwede sa bahay. Ngayon ang tanong, sino tong mga nagpapakita ng road? Di ba? Yan ang katanungan ngayon. Ngayon, tingnan natin, Kuya Alex, pakibasa mo nga yung 2 Corinthians chapter 11 verse 14. By the way, nanonood sa atin ngayon si Kyle. Welcome Kyle for watching us with us right now. Okay, so sige, pakibasa, Brother Alex. 2 Corinthians 11:14. Okay. Sabi po dito, hindi ito katakataka sapagkat si Satanas man ay nagkukunwaring anghel ng liwanag. Yan. So, sabi rito sa talatang binasa natin, maging si devil, wag na kayong magtaka kasi kaya ng diablo o ng demonyo mag-anyong liwanag ng Diyos o anghel. Ibig sabihin na nagkukunwari siya. Yung word na ginamit dyan ay mag-anyo, morphe, ibig sabihin magta-transform siya.
So, masakit man sabihin ito, pero yun ang sinasabi ng Biblia, na malinaw ngayon na ang nakikita ng mga tao sa kanilang karanasan ay malinaw na hindi yung totoong kaluluwa ng yumao. Hindi yung lola nila yan, hindi yan lolo nila yan, hindi yung kapatid or whatever. That is the demon, na kung saan ay nagkunwari, nagtransform. Well, actually, may eksena sa Biblia sa 1 Samuel chapter 28, beginning from verse 3 and hanggang 20 yan. Pagbabasahin mo, sasummarize natin, Kuya Alex, yung kwento dyan. Itong si Saul, okay, ay tinakwil na ng Diyos. So hindi na siya nakakarinig ng mensahe ng Diyos. Kahit na manalangin siya, hindi na siya sinasagot ng Diyos. The reason, dahil katigasan ng ulo ni Saul. Kaya sabi no, tinalikuran na siya ng Diyos. Ngayon, dahil wala na siyang desperate siya, kailangan niya ng guide, kailangan niya ng guide, ng payo. Kaya naisip niya, puntahan niya yung tinatawag na espiritista dito sa Endor na nakatira. So pumunta siya doon, nagbalat kayo siya. Kaya siya nagkunwari dahil nga siya ay hari ng Israel. At alam naman na sa Israel ay binabawal ng Diyos ang pagkonsulta sa mga espiritista, mga albularyo, mga manghuhula. Deuteronomy chapter 18 verse 10 na yan yung nakalagay doon. Pero sa kabila nito, sinuway ko ni Saul at kinausap niya yung espiritista. Ito naman mga espiritista, may ginawang ritual dahil lumabas yung kaluluwa ni Samuel. At nag-uusap si Saul at si Samuel. Patay na si Samuel. So yung nag-uusap sila, pastor, sabi niya, si Samuel nga itong kausap ko. At bakit alam kong si Samuel? Kasi may nakasuot siyang balabal. At kasi ang mga pare noon, katulad ni Samuel, yun ang paborito niyang isuot, yung balabal. So to make it short, nakausap ni Saul si Samuel na matagalang patay. Ngayon, ang ending nun ay lalong nagalit ang Diyos sa kanya. Ngayon, talagang natuluyan siyang pinarusahan ng Diyos. Hindi lang siyang pinatay, maging ang mga anak niya, ang sabi, ay namatay, pati sambahayan niya. Ngayon, ang point dito, pastor, bakit dyan sa Biblia lumitaw si Samuel, matagal nang patay? Ang sabi mo kanina sa Job chapter 7 verse 9 to 10, ang kaluluwa ng yumao hindi na pwedeng bumalik sa mundo. Bakit si Samuel bumalik? Pero tanda natin, ang Biblia ay hindi sinungaling. Pag sinabi niyang hindi pwede bumalik ang kaluluwa ng isang yumao, sino ang tanong? Ang tanong ay, sino to si Samuel? Ang totoo, yan ay yung diablo. Nagpanggap siya na siya si Samuel. Malinaw ang 2 Corinthians 11:14, may kakayahan ng diablong magkunwari. Okay? So actually, ganyan yung nangyayari ngayon na Pastor Alfred sa karamihan ngayon, na ang diablo ay isa sa paraan na nandadaya siya. Ngayon, tingnan lang natin yung mga ilang katanungan dito, sagutin natin ito. So may mga common question dito. Una, may tanong na, kasalanan ba ang bumisita sa puntod ng yumao na? Alba, sa mahal natin sa buhay, siya'y patay na at kapares nga yung ginagawa ng karamihan tao ngayon, pumupunta sila sa sementeryo at binibisita yung kanilang yumao. So ang sagot dyan, hindi masama na puntahan natin ang bangkay o kung saan man nakaburol, nakalibing, iba pala yung burol kung saan man siya nakalibing ay walang masama, dahil remember yung mga disipulo, unang-una yung mga disipulong babae ay pinuntahan nila ang puntod ni Jesucristo kasi hindi pa nga nilang alam na muling nabuhay, at may dala pa nga silang mga panglinis, hindi namang regalo, walang pagkain doon, by the way. Nagdala lang sila ng panlilinis doon sa bangkay ni Jesus. So hindi masama yan. Actually, even in the Old Testament ay ino-honor ng Diyos na yung kung saan di ba pinuntahan yung bangkay ni Abraham at na basta ganon. So hindi masama yan. Okay? Because that is also one way biblically na we are honoring our loved ones who have passed away. Siyempre, kung tatay mo yan, nanay mo yan, hindi naman masama at hindi mo maalis sa isip na maalala sila. Kumbaga sa kanya, isa rin yung paraan para sila'y maalala natin. So hindi masama yan. So next question, kasalanan ba na magsindi ng kandila sa mga yumao natin? Yan. Ang kandila sa Biblia, if we go in the book of Leviticus, lalo na yung mga temple
worship and service doon, nagsisindi talaga ng kandila ang mga Israelites. At ang simbolo ng kandila, pagsisindi ng kandila, is the presence of the Lord. Okay? Ang pagsindi ng kandila, basta na ito'y kumbaga sa kuha na wala kang binabiolate, na binabawal ng Diyos, ay hindi masama ang pagsindi ng kandila. Okay? Pero kung ang pagsindi mo ng kandila ay nilalagyan mo ng ritual na tipong mararamdaman ko ang presensya ng aking yumao, o hindi kaya sa pamamagitan ng kandila nito ay i-bless ko siya, tandaan natin, we cannot bless the dead anymore. Mababasa natin sa Ecclesiastes chapter 9 verse 5. Pakibasa nga na mabilis yan, Brother Alex. Ecclesiastes chapter 9 verse 5. Na ang sabi diyan, Ang sabi po dito, 9.5 po na po. 9:5, sige basa. Malabo na yung mata ko. Alam ng buhay na siyang mamamatay, ngunit ang patay ay walang anumang nalalaman, wala na siyang pag-asa at nakakalimutan ng lubusan. Sabi diyan, ang patay wala na daw pag-asa. Malinaw yan. At kung itutuloy mo pa, kinumpara pa nga mas mainam pa ang aso na buhay kaysa sa isang leon na patay. So sinasabi lang diyan at dinugtong diyan na wala nang nalalaman wala nang kaugnayan ang patay dito sa buhay. Ang sinasabi ng Ecclesiastes chapter 9. So gaya na sinabi ko kanina, kung kakausapin man natin, kung mag-aalay man tayo ng kandila o something na pagkain, tandaan natin wala nang kaugnayan ang buhay sa patay. Yun ang realidad na sinasabi ng Biblia. So tandaan natin, ito ang number 1 na bawal ng Diyos, Deuteronomy chapter 18 verse 10 to 12. Basahin natin mabilis to, brother. Ito kasi yung binabawal ng Diyos at ito yung dapat na maintindihan ng lahat na nagsasabi na sumusunod sa Panginoong Hesukristo o talagang sumasampalataya sa Diyos. Basahin natin itong Deuteronomy chapter 18 verse 10 to 12. Umpisan natin sa verse 9 hanggang sige, Brother Alex. Kapag kayo'y naroon sa lupaing ibibigay ko sa inyo ni Yahweh, huwag kayong gagaya sa kasuklam-suklam na gawain ng mga taga-roon. Sino man sa inyo huwag magsusunog ng kanyang anak bilang handog. Huwag kayong manguhula, huwag gagawin ang ginagawa ng mga mangkukulam, ng mga mananawas, at ng mga sumasangguni sa mga espiritu ng mga patay. So yan, tandaan natin yan yan ay bawal ng Diyos. That is the main reason. Bawal yan. So yung ginawa ni Saul, ginawa niya yung binabawal ng Diyos. Ngayon, marami pang justification marami pang mga inirarason. Naranasan ko kasi to, pastor nakausap ko talaga yung lolo ko. Pero tatandaan natin, napaliwanag na nga kanina, na that is the deception of Satan. You are not actually talking to your lolo or lola. Actually, you are talking to the demon that transform or nagkunwari na siya yon. At tandaan natin, number 1 ay binabawal kasi talaga ng Diyos yan. Kaya bilang talagang tagasunod ng Diyos, kung ano yung binabawal, yun ang sundin natin. First Samuel chapter 15 verse 23, ang sabi ng Diyos diyan, sapagkat ang pagsuway, ang sabi ng Diyos, ay katumbas ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil mas mahalaga sa akin, ang sabi ng Diyos, ang pagsunod kaysa pagbibigay ng handog. So pagsunod ang ating gagawin dito. So again, tignan pa natin yung mga ilang pang question dito. Kasalanan ba ang gumawa ng picture ng mga yumao na nating buhay? Hindi masama yan. Tandaan natin in Genesis chapter 35, meron doon na isang kinalugdan ng Diyos at binigyan niya ng gift na artist siya, magaling siyang mag-paint, mag-drawing, At hindi binawal ng Diyos yun. Itutusa pa nga ng Diyos na mag-drawing ka. By the way, even in the temple of the Lord, nag-utos pa nga ang Diyos na gumawa kayo ng imahin ng anghel at yan ay magre-representa ng aking presensya. Pero tandaan natin, ang inutos ng Diyos, gumawa ng anghel, gumawa ng arts, pero never na inutos ng Diyos na gawan siya ng larawan. Yun ang binabawal ng Diyos. Pwede ka gumawa ng kahit anong klaseng larawan, pero wag na wag ka lang gagawa na sasabihin mo ito ang itsura ng Diyos o ito ang larawan ng Diyos. Ngayon, going back to the question, masama ba na tayo
painting, gumawa ng picture ng yumao natin, hindi masama. Because basta ang konteksto niyan ay inaalala mo lang yung mahal mo sa buhay. Oh, kahit i-painting mo pa siya, walang masama. Kahit isabit mo siya dyan, kahit paggawa ka pa ng rebulto ng iyong mahal sa buhay, walang masama. Ang masama ay wag yung Diyos ang gagawan mo ng larawan. Okay? Pangalawa, na ang purpose ng wag lang gagawin natin, nagagawa ka ng larawan, ay ito'y gagamitin mo medium ng iyong panalangin or i-connect mo sa pagsamba. Halimbawa, ginawa mo ng larawan ng iyong lolo. Tapos, ito na yung larawan ni lolo. Sasabihin mo yun, lolo, sabihin mo naman kay Lord. Ay masama yun. Dahil sinuway mo na yung direct na inutos ng Diyos, huwag kang makikipag-usap sa espiritu ng patay. Ito pa, nais ko lang maintindihan ng ating mga tagasunod. Isipin po natin ito. Sa lahat ng tao rito sa lupa, sa atin, halimbawa, ako, may kamag-anak ako ngayon na nasa Sambales. Sa tingin mo ba, sabi ko, tawagin ko yung kapatid ko sa Sambales. Kapatid ko sa Sambales, tulungan mo naman ako rito. Hindi ako gagamit ng cellphone, of course. Basta sinasabi ko lang, maririnig ba ako ng aking kapatid? Hindi, pastor eh. Bakit? Wala namang kapangyarihan yung aking kapatid. Hindi siya all-knowing. Okay? Ngayon, nung buhay siya, hindi nga niya ako narinig, lalo na ngayon patay siya. Nandun na siya sa kabilang buhay. Kahit na nung sabihin ko, hindi ang maririnig ng aking kamag-anak na yun. Kaya nga mali yung Ecclesiastes 9, wala nang kaugnayan. Ang mga patay dito sa buhay sa mundo. Okay? Wala na silang pag-asa. Sabi. So, doon na lang, bakit natin kakausapin ang ating yumao? Hindi naman tayo naririnig. Ngayon, sino ang dapat natin kausapin? Bukod sa buhay, unang-una ang Diyos. Ang Diyos ang ating dapat kinakausap. Sa Kanya tayo dapat dumiretso ng ating panalangin. Yun ang pagkakamali ni Saul. Akalain mo, inilagay niya ang tiwala niya doon sa patay na. Akala niya nga kasi ay totoong si Samuel ang kausap niya. Hindi niya alam, yung demonyo yun. Dahil hindi naman pwedeng makipag-usap ang isang patay na eh. So, ibig sabihin, deception yung pag-appear ni. Yun ang dapat nating matatandaan mga giliw naming mga sumusubaybay. By the way, ito po hindi namin opinion, yun ay sinasabi ng Biblia. Yes, Tandaan natin yung sinasabi natin, yun ang turo ng Biblia. Hindi po natin to opinion. Okay? Of course, if we are followers of the Lord, yun po ang dapat nating sundin. So, meron pang tanong dito. Is it sin to pray for our dead loved ones? Tama bang ipagdasal natin na yung kaligtasan o maging magandang kalagayan ng mga yumao na natin? Tandaan natin, sinabi kanina sa Ecclesiastes chapter 9 verse 5, wala ng pag-asa ang patay. Hebrew chapter 9 verse 27 ang sabi roon, sapagkat nakatalaga sa tao na minsang mamatay and then didiretso o hihintay na lang niya ang pagharap ng paghuhukom ng Diyos. Ang pag-asa lamang ay dun sa buhay. Ang isang yumao o patay na, kahit hindi po natin sila pwedeng ipagdasal na Panginoon, maawa ka naman sa lolo ko o sa lola ko, iligtas mo siya. Ibig sabihin, kung hindi nagsisi yung tao na yun habang buhay pa, ay wala na po tayo magawa. Kaya kung gusto natin talaga, at talagang care tayo sa mga mahal natin sa buhay, habang buhay kausapin mo. Hindi pagpatay na doon mo ipapanalangin. Ngayon ka magtiyaga. Kung ikay Kristiyano, tunay naman nananampalataya, huwag kang magsawang puntahan kahit yung tatay mo na halimbawa lasinggero ay talagang hindi naniniwala sa huwag kang magsawa habang buhay. Dahil ang sabi, yung buhay ay may pag-asa. Yung patay, wala na. So, kung gusto natin talaga na gusto natin maging okay ang kalagayan ng mahal natin sa buhay, huwag mong hintayin yung mamatay. Kaya paalala sa mga nakikinig sa atin, kung may kamag-anak ka na talagang gusto mo na siya ay magkaroon ng kaligtasan, talagang magkaroon siya magandang ending sa kanyang kamatayan, ngayong buhay pa, huwag kang magsawa, puntahan mo ng puntahan. So, the shortest answer, mali po na ipanalangin natin ang yumao na kasi nasa kamay na po siya ng Diyos. Next, may tanong dito, kasalanan ba na tayo naman ang humingi ng panalangin sa mga yumao na? Iyon pang isang mali. Gaya ng sinabi ko, Pastor, hindi naman tayo naririnig. Bakit tayo sasabihin na lolo, lolo, kalabitin mo naman si Jesus. Sabihin mo sa kanya, maawa siya sa akin. No? Hindi tayo naririnig ng mga yumao. Again, Acts chapter 4 verse 12, isa lamang ang ibinigay na pangalan ng Diyos para sa atin na tatawagin natin.
Acts 4:12. Sino po yan? Si Yesu Kristo. 1 Timothy 2:5, sapagkat si Jesus lamang ang siyang nabubuhay magpakailanman na namamagitan sa ating mga tao at sa Diyos. And of course, only God is all-powerful, all-knowing. Siya lang ang naririnig. Si Kristo lang ang naririnig niya lahat ng dalangin ng tao. Kahit nga hindi dalangin, kahit puso lang, naririnig ng Diyos eh. Pero ang mga yumao, tanda natin, ang mga yumao, lahat ng tao ay hindi nila naririnig ang ating mga sinasabi rito sa lupa. How about angel? Yes, even angel do not hear our prayers. Remember ang sabi ni yung anghel doon kay Daniel nung nag-encounter sila. Kinausap ni Daniel yung angel Gabriel yata o si Michael. Basta kinausap ng anghel si Daniel. Anong sabi ni angel doon? Sapagkat narinig ng Diyos ang iyong dalangin. Hindi niya sinabing narinig ko ang iyong dasal, dahil kahit ang mga anghel hindi po nila naririnig lahat ng dasal ng tao. Diyos lang po ang nakagawa yan. Kaya again, paalala sa ating mga tagapakinig, nawa ito'y maging strong conviction, paalala sa atin mga kapatid regarding about the death. By the way, marami pa kami sanang sasabihin tungkol dito sa death, but we have our website www.tlym.online. Pwede po kayong pumunta doon, may blog po kami roon, and where we discuss more about the truth about the dead. So doon nyo lang po ninyo subaybayan, because of course we have a short time. So okay, Pastor, maiksi lang. Base sa ating nasabi, maiksi lang, i-share natin kasi yung oras natin maiksi na, no? Ano bang masasabi mo pa about this death sa medyo na-discuss natin? Na mahalaga na habang buhay pa yung tao, talagang kausapin natin sa maaari. Yes. Yung, sa ating abot na makaya yung ating conviction, yung ating paniniwala na ibahagi rin sa kanila. Amen. Na sa ganun marinig nila at magkaroon sila ng sariling desisyon. Yan, habang buhay pa. Habang buhay pa. Kasi kung patay, wala na talaga. Wala na. Yes. So yan, Kuya Alex, can you say anything about sa nation natin? Kahit may silang. Actually, Pastor, ganun din sana yung sasabing ko eh. Okay. Yung sa... yun ang maksyan totoo yun ang katotohanan. Okay? So yan, dadako tayo sa question and answer natin. Bilisan po ninyong sumagot para makahabol kayo. So, unang tanong natin, sino yung guest natin ngayon? Yun. Ayan. Go. Sino ba ang ating special guest ngayon? So tawagan nyo lang po yung 097-0166-2668. Ikaw na sumagot pa, Kuya Alex, kasi malayo ako. No? Okay lang, ikaw na magtanong, ikaw na mag-entertain kung may tumawag. Sige, tawag na po kayo. Waiting for our first caller o first winner. Naman na nalaga. Okay. Sigurado yan. Tawag na. Okay. So, yan ang tanong, ano? Ano ang pangalan ng ating guest ngayon? Sayang naman yung ating nakahandang premyo. Yan. Sino ang guest natin ngayon? Actually, nandyan na nga sa screen. Hindi na mukhang nasa ano pa sila. Yun na. Sige, sagutin mo na, brother. Ikaw nang sumagot. Okay. Saan ba dito yung ano? Cellphone dyan. Saan nga? CP. Ito. Hello? Hello po. Hello sir. Yes, Hello. sila. Atok sir. Atok, okay po. Sige po, ano po yung sagot po natin sa katanungan po? Si Pastor Alfred de la Cruz sir. Okay, very good. Salamat po. Maraming salamat po dyan. Pagbati dyan sa Atok Benguet. Thank you, Lord. Yung Gcash niya. Yes, sir. I-send nyo po yung Gcash number nyo within 1 week. Pag wala po kayong isinin, ay magiging ano na po yan. Mapipild na po yan. Okay. Sige, sir. Maraming salamat. Thank you. Okay, so next question natin ngayon, ano yung pinaka second winner natin, ano yung pinaka talata natin na nasa Book of Job yun, na kung saan ang sabi roon, ang patay ay hindi na ang kaluluwa ng yumao ay hindi na pwedeng bumalik sa mundo, at gayon din kahit sa kanyang tahanan. Anong talata yan? The Book of Job yan.
Okay, so sige, yan yung second question natin. By the way, habang hinihintay natin yung tawag, ay binabati natin si Kuya Ray na nanonood sa atin Amen. ngayon. Amen. Maraming salamat sa iyong pagsubaybay. Ayan ang ating magiting na barbero dyan sa Takay, ano? And also, habang hinihintay natin yung caller, ay i-greet natin yung ating mga supporters at sumusubaybay na talagang masigasig, ano? Na ayan, si Brother Jose Taming, andyan si Brother Norman Sagunillo, andyan sila Doc Ritos and Dr. Maria Ritos, ayan, mag-asawa na yan. Of course, andyan din si Pastor JC Crisostomo, at andito rin, of course, si Pastor Alfred, isa rin itong sumusupport sa atin. At of course, andyan din sila Jenny Salda, yan ang mga patuloy na sumusuporta sa atin. O tawag na kayo, meron pa tayong natitirang 5 minutes, ano, para humabol sa panalo. Okay? Okay, mukhang natagalan na. Ikaw, brother, ikaw na muna, Pastor Alfred, baka may gusto kang ihabol na batiin, sumusubaybay ngayon, mga nanonood. Sa akin, yung mga malugod na kabataan na sumusubaybay, ang siguro sa akin bilang kuya, mahalaga na subukan natin ng Panginoon. Amen. Kung gusto niyo maramdaman yung tunay na relasyon nasa Kanya. Yung wife nyo, baka gusto nyo batiin. Yung misis ko. Nanonood ngayon. Kung nakikinig siya. Oh, yan. Artista na si Pastor ngayon. May bago. Oh, yan. Okay. Ikaw, Brother Alex, maiksi lang. Kahit hindi na lahat, isusing na oras natin. Okay, binabati natin ang mga kasama natin sa TLYM group sa church dyan sa Takay. Ito po, yun nga, yung tulad din ng encourage. Talagang maging masugid na manggagawa. Lahat na nandyan din ang mga maraming challenge. Ngunit lahat ng iyon, ang malaga sa Panginoon tayo gumagawa kahit naghihirap. Amen. Yan, humabol si Jezreel Garcia watching with us right now. Hello, brother Jezreel Garcia. Nako. Tagalan, may 5 minutes dyan. 1 minute na lang, wala pa rin tumawag sa second caller natin. So, nakakalungkot man sabihin, we have to end our program. Opo. But, ganun talaga, isa lang ang nanalo ngayon kasi short time na rin siguro tayo. By the way, don't forget to share, subscribe sa our channel, at lagi naming paalala, uminom ng uminom ng tamang dami ng tubig, at matulog ng wasto sa oras para sa mas mainam na kalusugan at mas makapaglingkod tayo sa Panginoon. So, Amen. kita-kits po tayo ulit sa susunod na ating programa. Okay. Sorry. See you and God bless. Talaga. God bless. Okay. Tos. Kayo po'y nakikinig sa RPN DZBS 13-6-8. Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwalaang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M. Hello po mga ka-wellness, maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid po sa atin ng paborito nating kape, syempre Best Cafe, ha. 4 na variants po yan sa ngayon ang pwede nyong pagpilian, ha. Na lahat po yan tinatangkilik sa buong Pilipinas, ha. Syempre nandyan ang Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, ang lalong pinatindi na Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix, ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix, at syempre Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Syempre pagtatak Best Cafe, alam natin yan na yan po ang kinilala sa buong Pilipinas ng maraming award-giving bodies bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Dyan pa lang, dapat nyo nang ma-realize na kung magkakape kayo para masulit ang inyong pagkakape, dapat ang inyong kinakape ay Tatak Best Cafe dahil pinag-aralang mabuti, tiniyak na ang mga sangkap ay talagang may tulong sa kalusugan ng tao. Kaya naman napili bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. At sigurado kayo dahil aprobado yan ng Food and Drugs Administration
rehistrado sa Intellectual Property Office at halal certified. Sa puntong ito mga ka-wellness, hayaan yung muli ko pong ipaliwanag yung mechanics ng ating The Best Promo Big Time ang Premyo Year 4 dyan sa Northern Luzon. Dahil malapit na po ang draw po niyan ha. Ang draw po niyan ay sa January 23, 2026 mga ka-wellness. Kasali po dyan ang lahat ng probinsya sa Region 1, sa Region 2, sa Cordillera Administrative Region, kasama rin ang Quirino Province at Aurora Province. Ha? Ito ang mga pwede nyong pagpilian na proof of purchase. Mamili lang kayo rito. Pwedeng 6 na empty sachets ng Best Cafe 8-in-1 coffee o kaya 3 empty sachets ng Best Cafe Gold o kaya 2 empty sachets ng Best Cafe Black o kaya 2 empty sachets ng Best Juice Brand. Pwede rin naman na isang blister pack ng Best Cups, Minerals Food Supplement o kaya 2 empty boxes ng Era 3-in-1 soap o kaya 2 empty boxes ng Era Charcoal Soap o kaya isang empty box ng Era Shampoo o kaya 2 empty sachets ng Dr. M's Amazing Tea. Alin man dyan ha, pasok nyo lang sa isang puting envelope, iseal nyong mabuti at sa labas lagyan nyo ng inyong pangalan, address at contact number. Maging yung pangalan ng tindahan kung saan nyo binili ang inyong proof of purchase at yung pangalan ng clerk na nagbenta sa inyo. Bakit? Kasi kapag nabunot ang entry nyo, pwede kayong manalo ng 100,000 pesos na cash. Marami ring mananalo ng tig 10,000 na cash, mga ka-wellness. At yung tindahan po na nilagay nyo sa inyong entry, mananalo ng 15 million at yung clerk na nagtinda sa inyo, mananalo din ng 15 mil. Ang dami pang papremyo maliban po dyan, mga ka-wellness. So maraming mapapasaya ang ating The Best Promo Big Time ang Premyo Year 4. Kaya habol na, may mga drop boxes po sa mga butika at supermarket sa inyong lugar. Siyempre, napakarami po nating pwedeng gawing proof of purchase at isa dyan yung paborito kong produkto, napakahusay, yung Era Charcoal Soap. Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng sinubukan ng mga facial soap and cream pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang Era Charcoal Soap, nawala ang pagiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng Era Charcoal Soap. Era Charcoal Soap, detoxifying, cleansing, collecting, enriched with activated charcoal. Era Charcoal Soap, revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide. Okay, kaya sali na ha at malay nyo kayo ang manalo ng mga malalaking papremyo ngayong taon na ito. Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat. Kayo po'y nakikinig sa RP